Gia Mel Diaz. At i-interviewan ko ang mami ko tungkol sa buhay ng pamilyang Pilipino. Ready ka na ba, Mommy Watch? Yes, ready na po ako. Para sa aking first question, ano ang kahulugan ng pamilya para sa'yo? Okay. Ang pamilya para sa akin ay isang unit ng lipunan. Binubuo ito ng ama, ina, mga anak, at yung mga extended families natin, katulad ng lolo't lola, tito-tito, or mga pinsan at mga iba pa. So, napakahalaga ng pamilya sa ating lipunan. Kasi sa pamilya, dito nagsisimula yung, dito tayo unang natututo. And then, hinuhubog ang ating pagkatao para maging responsableng at mabuting individual para sa ating lipunan. Second question. Ano-ano ang mga katangian ng isang pamilyang Pilipino? Naglista ko actually ng mga katangian ng pamilyang Pilipino para hindi ko makalimutan. So, sorry, I apologize kung kailangan ko magkodigo. So, unang katangian sa akin ng isang pamilyang Pilipino ay pagiging masayain. So, likas sa ating mga Pilipino talaga maging masayain. So, kahit may problema tayo, hindi natin nakakalimutan lumiti. And especially, mahilig tayo sa celebration. So, nakita mo naman sa family natin. So, pag may celebration, so lahat ng kamag-anak natin. And then also, video okay, di ba? May tayong mag-video okay. And then also, ang pagiging magalang ng mga Pilipino. So, itinuro ko sa'yo, di ba? Yung paggamit ng po at opo. And then ano pa? Pagiging magalang sa mga nakakatanda, and also paggamit ng ate at kuya sa mga mas matanda para sa'yo, di ba? And then next, sa listahan ko is pagiging matatag. Actually, hindi ko alam kung anong Tagalog, kung tama siyang Tagalog, pero ibig ko sabihin is pagiging resilient. So, ito yung for us Filipinos, able to withstand and be able to recover quickly pag facing a difficult situation. So, yun. So, matatag tayo as pamilyang Pilipino. So, pag nagkakaproblema, di ba, sama-sama nating yung bawat miyembro ng pamilya is natutulungan para ma-resolve yung isang problema. Hindi pinababayaan ng bawat isa. And the next ko on my list is pagiging madasalin. So, we always pray before and after eating, di ba? And then, meron tayong evening prayer. So, yun, magiging madasalin ng mga pamilyang Pilipino. It's because na rin siguro dun sa influence sa atin ng mga Espanyol. Yes, correct. And then also, ayun, pagiging malapit sa pamilya or yung tinatawag natin close family ties. So, kahit yung mga extended families natin, di ba, unlike other culture or in other countries, di ba, pag 18 years old, yung mga anak dapat bumubukod na. Tama? Sa mga pinapanood mo mga Eastern or Western movies. Di ba, bumubukod na sila pag 18 years. Pero sa atin, close family ties pa rin. Kahit na may family na yung anak mo, ikaw as a parent, gusto mo pa rin siyang kasama sa loob ng bahay, di ba? And then also, very common sa mga Pilipino yung, ayun nga, meron nga extended family na kasama sa bahay. So, yun, yung pagkakaroon ng close family ties, and then close tayo kahit hanggang sa mga second cousins, third cousins natin, very close pa rin tayo sa kanila. And then, ang last ko is yung pagiging hospitable natin sa pamilyang Pilipino, di ba? So, ito yung pagiging magiliw or malugod na pagtanggap sa bisita. So, naalala ko nga nung bata ako, for example, may dumating kaming unexpected visitor. So, kakainin na lang namin ng dinner, ihahain pa ng parents ko dun sa visitor. So, yun. Yun yung mga katangian ng Pilipino para sa akin. Third question. Paano mo maiikumpara ang pamilyang Pilipino noon at ngayon? Okay. So, paano ko may kukumpara?
So, siguro, ang base na lang dun sa experience ko nung bata ako, and then, ngayon, na meron na akong sariling pamilya. So, napansin ko na mas stricto yung mga magulang nun sa pagdidisiplina ng bata. So, kami, pag nagkamali kami nun, palo ka agad. No, diba? So, ngayon, hindi na siya acceptable na paraan ng pagdidisiplina dahil na rin sa mas lumawak na yung kaalaman ngayon ng mga modern parents. So ngayon, ang way ng pagdidisiplina na lang namin is time out sa gadget, nilalaro nyo, or kaya nung bata ka, way ng pagdidisiplina namin sa'yo is face the wall o kaya stand in a corner. Yun yung ginagamit. And then also, mas konserbatibo ang pamilya dati. So, especially sa pananamit. So, hindi kami pwedeng magsuot ng sobrang iksing shorts, kaya yung mga TikTok shorts, hindi namin pwedeng isuot yon. Yung mga labas ng pusod, hindi kami pwedeng lumabas ng bahay na gano'n ang suot. Pero ngayon, diba, sa mga teenagers, and then sa mga millennials, and Gen Z? Gen Z, diba? May mga parents na nag-aalaw na gano'n na yung suot ng mga bata. And then, napansin ko rin na mas malawak na yung kaalaman ng mga miyembro ng pamilya. Bawat miyembro ng pamilya ngayon. It's because na rin sa internet, mas madali na yung makagather ng information and mas madaling maipasa sa bawat gumagamit ng internet yung mga information. So, mas knowledgeable na, mas lumalawak na yung pang-unawa natin. So, especially sa mga iba't ibang bagay. And then, mas marami na rin working moms or working mother na yun. So, isa na ako doon. As compared dati. Dati, ang typical na responsibilidad or ginagawa ng isang ina noon is housewife, maging housewife. So, typical, very typical before is that yung husband, yung nagtatrabaho lang, and then yung ina is what? Nasa bahay lang, nag-aalaga ng anak, nag-aasikaso ng mga gawaing bahay. Yun. Ngayon, mas marami ng working mothers. Dahil na rin, mas maraming opportunities ngayon, and then mas naging, yun nga, katulad nung influence na rin ng technology, mas marami na rin kaalaman ngayon ang mga Pilipino or kababaihan. And then, napansin ko din, mas marami ang bilang ng mga anak ng pamilyang Pilipino noon as compared ngayon. So, ngayon very typical yung isa or dalawa lang, but before, yung mga anak is katulad ng lolo't lola mo, sila lolo mo, 9 silang magkakapatid, si lola mo 9 silang magkakapatid, and then si lolo mo 12 silang magkakapatid, diba? So, mas naging, na rin. Yun nga, dahil mas knowledgeable na yung mga tao ngayon, and maraming nakakuha na ng tamang edukasyon, so, mas maalat na sila ngayon sa family. So, yun yung nakita kong mga pagkakaiba ng pamilya noon at pamilya ngayon. Fourth question. Ano ang mga kulturang Pilipino ang ginagawa o tinuturo mo sa inyong mga anak? Sa iyo, tinuro ko sa iyo. So, yung mga kulturang Pilipino tinuro ko sa iyo is paggamit ng po at opo, and then pagiging magalang, sa matatanda, paggamit ng ate at kuya, pagiging madasalin, isa sa mga values ng Pilipino. So, pagdarasal bago kumain, saka bago matulog, and then, ayun, yung pagiging malapit sa pamilya natin, sa mga miyembro ng pamilya or sa extended families natin, and then, pagmamano, tama, diba? Nuro ko sa'yo yan. And then, yung mga typical Philippine celebrations, like pag-celebrate ng Holy Week, and then All Saints Day, and then of course, Christmas.
Yun yung mga, I think yung mga Filipino traditions na itinuro ko sa'yo, specifically. Fifth question. Paano mo inaalagaan ang inyong pamilya? Inaalagaan ko ang aking pamilya, syempre unang-una, providing yung basic needs. So, pagbibigay ng mga pangunahing pangangailangan, pagiging good provider sa family, spending quality time, pagbibigay ng suporta sa bawat isa. So, hindi lang suporta financially, but then again, suporta pagbibigay ng moral support, pagbibigay ng support pag may problema yung bawat isa. Okay? And then also, pagpapanatili ng open communication or magandang komunikasyon. Kasi pag may open communication ka sa bawat isa na pag-uusapan nyo yung mga problema or suliraning, di ba, nakapagbigay ka ng advice dun sa bawat miyembro ng pamilya. And then of course, pagbibigay respeto din sa opinion at damdamin ng bawat isa. So, yun yung mga ways ko kung paano ko pinapangalagaan or inaalagaan ang aking pamilya. Last question. Ano ang payo mo sa akin upang magtaguyod ako ng pamilya? Okay, so unang-una, bago ka mag-desisyon na magtaguyod ng pamilya, kailangan physically, mentally, emotionally, spiritually, and financially prepared ka. Kasi hindi biro ang mag-start ng family. And then, pumili ka ng magiging asawa or partner mo in life na may the same values sa'yo, and also may magandang relasyon sa pamilya niya. Kasi doon mo makikita yung character eh. So, para magkakasundo kayo kung paano nyo itataguyod yung family nyo sa mga decision makings. And then next, so yun, bilang mag-asawa, kailangan meron kayong open communication dalawa. So, healthy communication with each other para pag-usapan nyo yung pagpaplano, pagbabudget, kung may problema kayo sa bawat isa, madali nyo masolusyonan, and then also pagdidisiplina nyo sa anak, kung paano nyo didisiplinahin, kasi dapat sa pagdisiplina ng anak, isa lang kasi yung way of pagdidisiplina nyo, hindi parehas na mag-iba kayo, kasi mahihirapan yung bata para kung ano yung susundin niyang way of pagdidisiplina. And then of course, ayun, sa setting ng priorities ng pamilya. So, kaya maganda, may open communication kayo mag-asawa. And then also, respeto and pagiging tapat sa bawat isa. So, lagi niyong mamahalin ang bawat isa. And then, last, and definitely not the least, is always gawin yung sentro sa pagsama ng bawat miyembro ng pamilya ang Diyos. Kasi si Lord yung mag-guide sa atin sa araw-araw natin pamumuhay and then sa mga decision makings natin. So, yun. Maraming salamat, Mami. At sana may napulot kayong aral sa interview na ito. Maraming salamat sa inyong lahat. At paalam. Paalam!